Nakakatawa tong laro na to. Ito, dapat makapunta dito. Dito rin yung bagsak. What if ganito ang gawin natin para mas mabilis? Pak. Pwede ka naman kasing tumawid, umiyak-iyak ka pa. Dami mong alam. Grabe, pagkagising ko, good news agad ang natanggap ko. May nagchat kasi sa amin na mag-order daw sila ng 5 shake. Aba, nasarapan ng mga bruha. Ayan nga, pinrepare ko na rin lahat ng mga gagamitin namin. Ang nakakatuwa nga dito kasi kakasimula pa lang namin kahapon. Kasi kahapon, isa lang yung nag-order, pero ngayon 5 agad. Ang order pala nila, 2 avocado, 2 mangga at 1 Oreo. Nagsimula na nga pala ako maggayat dyan ng avocado kasi yun yung uunahin kong gawin. Pero pinrepare ko na rin yung mangga. Grabe naman yung boses ko, parang may tono. Regine! Ito pala yung gatas at saka yung syrup na lalagay namin sa shake. Ayan, nagiling na pala ako dyan ng karne. Yellow pala. Tapos nilagay ko na nga yung avocado. Sobrang bilis ko dyan. Sa totoo lang talaga, aaminin ko na may kapangyarihan talaga ako. Kaya kong palabasin lahat ng gatas nyo. Sa totoo lang talaga, ang bagal ko dyan. Kaya ginamit ko na talaga yung kapangyarihan ko. Hindi joke lang. Ginaya ko lang talaga yung may mga tono sa voice over. Pero talaga ito yung tunay na boses ko. Nako, mga beshi. Ayan, ginrinder ko na nga pala yan. Hoy, grinder blender yan. Hindi ka mag-aak. Nilagay ko na pala yung shake na yan Kasi nakita ko yung mga customer. Uho na yata sila. Ayan guys nagmumukha na yung special Masarap din yan no. Talagang dinamihan ko ng gatas yan para bumalik-balik dito yung customer. Kinakabahan ako dito kasi first time kong gumawa ng avocado shake. Kasi kahapon ang ginawa ko mangga, pero napagpraktisan ko naman kung paano gumawa ng avocado shake. So sa next order naman tayo, 2 mangga. Pinauna ko na talagang dalhin yung avocado kasi baka matunaw yung yellow. Syempre hindi yun magiging masarap kapag tunaw na. Hindi na yun shake, palamig na yun kapag natunaw. So diba, nakikita nyo yung kapangyarihan ko. Ang bilis ko lang talaga gumawa. Pero guys, sa totoo lang, sobrang bagal ko dyan guys. Ano ba Lando? Huwag ka nga magsalita. Hindi ako yon. Ako si Rowena. Nangingialam kasi. Ako lang kasi yung gumagawa dito. Ang sungit mo naman, Rowena. Alis na nga ako. Mas mabuti pa nga umalis ka na. Pati sa buhay ko. Chares. Ayan na guys, tapos na rin yung mangga. Alam ko, mabalik ako doon sa tono. Nakakaloka. Ayan, diniliver na. So, next naman natin itong Oreo. Hey, grabe naman ang gatas. Can I taste your milk? Lo, nakikisali-sali din to si Chloe. Napakalandi. Walis ka nga dito, Chloe. Nakakasarap ka. Hindi na ako makapag-concentrate. Sorry, Rowena. Aalis na lang ako. Mas mabuti pa nga, nakakaloka kayo Kaya na nga, ginagawa ko na yung Oreo. First time pa lang may mag-order nito, kaya first time ko rin siyang gagawin na may order. Pero napag-practicean ko na din to, no? So ayan, nilalagyan ko na rin siya ng Oreo sa itaas. Sa mga gusto palang mag-order, basta malapit lang kayo sa Gulod Malaya, San Mateo. PM lang kayo sa Facebook ko, Francis Calma. So yan, dineliver na nga. And nakakatuwa, may nagpahabol pa ng isa. Grabe, sobrang solid talaga. At ang nakakatuwa dito, may nagpahabol ng isa, may nagpahabol uli. Hanggang nagsunod-sunod uli yung order. 2 Oreo. Tapos may order na naman ng isa pang Oreo. Deliver lang kami ng deliver. Tapos yun pa. Ako na rin pala nag-deliver nitong isa kasi nag-deliver na yung isa kong kasama. And nakakatuwa nga kasi kapitbahay din namin yung nag-order nito. Kaya kung susumahin, mahigit 13 orders din yung nagawa namin ngayong araw. Tapos may nag-order ulit pa ng isang Oreo. Grabe, sobrang solid ngayong araw. Thank you Lord talaga. Sobra-sobra. Diba guys, nakwento ko sa inyo na may nagpapakita sa bahay namin sa Bicol. So, nakakaloka kasi kahit pinabasbasan na namin siya, may nagpapakita pa rin. Actually, mas lumala. Binidyo ko yun, yung pinapabasbasan namin yung bahay. Actually, nakapost yun dito sa TikTok. Ito na ngayon nangyari. Kikwento ko sa inyo as in, ang creepy talaga. After pinabasbasan yung bahay, kwento ko sa inyo. 2 beses ako binangungot sa taas ng bahay namin, sa second floor at saka sa baba. Sa second floor ako una binangungot. Habang binabangungot ako, as in, straight talaga yung kamay ko na nakatagilid. Tapos, may bumubulong sa akin. The more na lumalaban ako para makagalaw ako, the more lumalakas yung bulong. So yun na nga, nakagalaw na ako. Ang ginawa ko, tumakbo talaga ako sa baba. Doon ako natulog sa kwarto nila mama. Tapos kinuwento ko yun kala mama. Tapos nagkwentuhan kami nila mama. Kasama yung mga kapatid ko. Kasi nagising sila Kasi bilis-bilis talaga akong tumakbo sa baba. Tapos habang nagkikwentuhan kami, may naglagabog sa taas na 2 beses. So hindi namin pinansin. Ngayon matutulog na ulit kami. Tapos pagkatulog ko talaga guys, wala pang 3 minuto. Binangungot ulit ako. Tapos as in naninigas ako. Tsaka binubulungan ako. The more na lumalaban ako, mas lumalakas yung bulong. Tapos yung gising ko nun, as in, paano nga yung gising ko nun, Angeline?
Nagtili ka ng malakas. Paano, anong pagkakasabi ko nun? Basta sumigaw ko ng mama. Oo, parang sumigaw ako na "Ah, mama!" Nagganon ako. Pero hindi ganon. Ha? Mas malakas pa doon. Tapos yung pagkasigaw ko ng ganon, naggulat sila mama, nagising ulit kami lahat. After na nangyari yun sa akin, hindi na ako natulog sa taas. Sa kwarto na lang nila mama. Tapos, ang nakakatakot pa, tuwing matutulog ako, yung second floor namin, kahoy lang siya. So may butas-butas na mga maliliit. Makikita mo talaga yung bubong, may aaninag mo. Alam mo yung parang may sumisilip na shadow. Tapos, as in, sobrang creepy. Hindi ko talaga alam na kung ano yung gagawin sa bahay namin. Kasi, pinabasbasan naman na namin. Pero may nagsuggest, sabi, paduguan daw ng manok, ganito, ganyan. Hindi ko alam kung effective yon, pero sobrang nakakatakot talaga sa bahay. Saka, oras na pumasok ka sa bahay, hindi man sa biro, sobrang bigat sa pakiramdam na kahit wala ka naman dinadalang problema, pag pumasok ka sa bahay, parang ang bigat ng pakiramdam mo. Ang negative, sobrang lakas ng negative area, ay negative. Basta negative niya. Yung sen, ay, basta yun. Habang busy nga ako mag-cellphone, may nag-chat sa akin na mag-order daw siya ng mango shake. Wala kasi akong ginagawa sa bahay, kaya ang ginawa ko na lang mag-business kahit papano. Kasi kapag wala akong ginagawa dito sa bahay, nagkaka-anxiety ako. Ito nga pala yung mga gamit ng mga binili ko. Actually, kakasimula ko lang talaga mag-business. Kunin na nga pala natin yung mangga na sinasabi ng bruha. Hindi lang pala mangga yung flavor namin, meron din kaming avocado, Oreo, at saka cheesecake. Okay na to, kesa naman magparalandi ako sa labas. Ako pa yung gumagastos. Guys, yung kinuha ko, soup yan ha. Supsupin kita. Pero guys, ganito talaga yung kwento niyan. Actually, pang sarili lang talaga tong mga shake-shake na to. Kaso may mga inggiterang chismosa sa labas. Sabi nila gusto daw nilang matikman. Ngayon, ang sabi ko, may bayad. So ngayon, ang sabi nila, sige lang. Mukhang pera ako. Bakit hindi? Di gawin ko na lang business. Oo, yung yellow, kasayos ng kaibigan ko. Pero sa totoo lang, sobrang naiinis ako sa sarili ko. Sa tingin ko kasi sa sarili ko, ang dami ko na nasayang na pera. Hindi ko alam, basta may hawak akong pera, bili lang ako ng siganito, bili ako ng sapatos, bili ako ng pagkain. Tapos namamalayan ko, walang-wala na pala ako. Pinakahit ko pa naman sa sarili ko ang mangutang. Mabuti na lang binigyan ako ng idea ng mga kapitbahay dito. Malay natin, pumatok tong business ko, magkaroon pa ako ng pwesto. So sinaksak ko na nga yung grinder. Uy, grabe yung grinder na up, no? Actually guys, first time kong gumamit ng ganito, kaya bano-bano pa ako dito. Even sa blender, first time ko pa rin din gumamit dito. Promise, walang halong biro. Kasi sa bahay sa Bicol, wala naman kaming blender. Tamang pukpok lang ng yelo dun sa poste ng kalsada. Tapos yun na, okay na, may mga lumot-lumot pa. Sobrang natutuwa ako sa sarili ko kasi nagkaroon ako ng ganitong gamit. Kasi sa Bicol, TV lang, at saka electric pan, wala din kaming ref. Yung electric pan nang lalaban pa. Kala mo naman, small brat na may laging kaaway. By the way guys, malinis yung kamay ko ha, nagugas ako ng ilang beses. Sobrang excited nga akong i-on tong blender kasi sobrang satisfying niya. Kaso nga lang ang ingay, parang bunganga ni mama pag umaga. So ito na nga, hinalo-halo ko na nga para kumalat yung mangga. Magagamit ka. Sa totoo lang, sobrang ingin itong blender. Parang makina ng motor. Especially yung motor ng kapitbahay kapag umaga, kala mo lagi makikipagkarirahan. Tapos yung tambutso, sobrang kapal pa ng usok. Pero guys, sobrang ganda ng blender na nabili ko, no? Kasi sobrang pino ng yelo niya, parang ice cream. Itong ginawa ko mango shake, hindi siya matamis, hindi rin siya matabang. Tama lang yung lasa niya kasi nakakaumay kapag matamis masyado. Kapag matabang naman, baka magalit sa akin yung nagbili, baka maging si Wonder Woman. Sobrang seryoso nga ng mukha ko dyan kasi hindi ko pagamay ito. Gusto ko kasi perfect, kasi perfect mo. 'Di ba perfect ka? Ikaw na dito. Doon ka nga sa malayo. Charis lang, boom boom. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Kasi nga, first time may bumili sa akin. So yung feedback, syempre, di natin alam kung magugustuhan niya o hindi. Di kung hindi niya magustuhan, itigil na natin to. Kasi naglolokohan lang tayo. How could you give up so easily? How did you not find a reason to stay? Tatakpan kita, manahimik ka. So ito na, excited na talaga ako na i-deliver to. Charis, hindi ako magdi-deliver nito. Syempre, baka makalimutan natin yung cheese stick. Ay, sorry, kala ko lumpia wrapper. Straw pala to. So ito na nga, kinakabahan talaga ako. Ito na yung finished product. Order na kayo. Okay ng ina nyo. Guys, oh my god, kinilabutan ako. Alam nyo ba na hindi lang pala kami yung nakakaramdam sa bahay? Meron din palang iba, which is kaibigan ni Papa tsaka katrabaho ni Papa. Pati yung pinsan ko guys na babae. Kwento ko sa inyo, bawat isa ng naramdaman nila. Una, yung kaibigan ni Papa. Ngayon, bumisita si Kuya Will sa bahay namin. Tapos, sabi niya sa amin, nagkwento,
Bago daw siya pumasok ng pinto, may dumaan sa harap niya, tumakbo, tapos pataas. So, may second floor namin po. Hindi ko kakakilabot. Tapos tinanong namin, Be, kung ano nakita niya. Sabi niya, batang babae daw, na maiksi ang buhok. Oh my God, yun yung nakikita ni Papa nung binangungot siya sa baba. Yung pangalawa naman, yung katrabaho ni Papa, medyo OA ako, Be. Kinikilabutan ako magkwento. Lalo tumuulan pa, Be. Nasa taas yung katrabaho ni Papa. Ngayon, sabi niya sa amin, bakit daw yung pakiramdam niya parang hinihila daw siya sa may bintana para tumingin. Ngayon, ganun daw yung ginawa niya. Ngayon, babe, oh my God, kinikilabutan ako. Tumatas yung balahibo ko pati sa baba, babe. Pagkatingin niya doon sa may bintana, sa labas, may lumalakad na babae papasok doon sa may CR namin. Babe, oh my God, sa may likod namin yung sobrang dilim doon. Pangatlo yung pinsan kong babae. Pag-akyat niya sa taas at pagpasok niya dun sa kwarto ko, nakita niya yung kapokpokan ko. Hi po, my name is Francis Calma at alam ko pong nakita niyo rin po ako sa video ni Daddy Louie. Gusto ko po talaga mag-apology kay Miss Wear Sunscreen. Hindi lang po sa kanya, pati dun sa mga taong na-disappoint ko po. Lalo na sa mga fans ko, sorry po talaga. Sa totoo lang po, kahapon ko pa po talaga gustong gumawa ng video na public apology. Gusto ko na rin po mag-sorry po talaga sa kanya. And hindi ko lang po talaga alam kung paano ko po sisimulan. And nahihiya po talaga ako dun sa mga tao. Hindi ko alam kung paano ko ihaharap yung sarili ko sa kanila. Lalo na sa mga fans ko, I'm so sorry po talaga. Sa totoo lang din po, nag-message na rin po ako kay Miss JB Korea. And nag-email po ako sa kanya. Actually, inamin ko din po sa kanya na talagang maling-mali talaga din po ako sa part na yon. Tama talaga yung sinasabi nila na mag-isip muna bago gawin. So, Miss JB Korea, I'm so sorry talaga. Pasensya ng sobra-sobra. Sa totoo lang po talaga, ito po talaga yung first time kong nasangkot sa ganitong issue na which is sana po bigyan nyo pa po ako ng second chance and papatunayan ko po sa inyo na hindi po ako ganong tao. And I'm so sorry po talaga sa mga tao na nasaktan ko, namin, and lalo na kay Miss Wear Sunscreen. Sorry po talaga. Sorry. Sobrang sorry. Ayun, nararamdaman ko, hindi pa rin talaga ako kampante. As in, sobrang nasaktan din talaga kasi si Miss JB Korea and sorry talaga, sana mapatawad nyo din ako. And sa mga fans ko, lalo na kay Miss Wear Sunscreen. Guys, napansin nyo sa preliminary ng Miss Universe, si Michelle D, correct me if I'm wrong, siya lang ang naka-green gown. Kasi ang napapansin ko doon, puro silver, yellow, tas kung di man yellow, pink. Grabe, pasabog, And isa pa sa mga gusto ko doon, si Nepal, Ewan ko, kasi sexy ako sa kanya kahit chubby siya. Ang lakas ng dating niya, sa totoo lang. Feel ko nga, pasok siya sa top 20. And ang nakakatuwa din sa Miss Universe, merong dalawang trans woman. Yung isa, Netherlands, yung isa, Portugal. Hindi ko alam kung tama yung nasabi ko, ha. And pasabog din silang dalawa, pero loka, nakakatakot ang Nicaragua, El Salvador, Mexico, Costa Rica, Puerto Rico, even Thailand, Oh my God, ang daming mga nakakatakot na kalaban ni Michelle D. Pero, hello, kayang-kaya mo yan. Medyo nagkakamabutihan nga si Thailand at saka si Philippines. Hoy, Philippines, wag mong iuwi dito si Thailand. Nang iuwi mo yung corona. Gil. Nay, Tay, Ate, Kuya, galingan na natin para makapasok tayo sa semifinal. Game! O, ito na, mag-i-start na, ha? O, sige, ako na bahala dito sa bot. Rowena, Tatay, support nyo ako, dalian nyo, meron dito 3. Sige, Ate, support kami ni Tatay. Iikot ako sa likod, mga anak. Nay, may 2 dito. Tara. Ayan na, papunta na dyan na. Dyan na. Oh, may another 3 dito. Nay, Kuya, samahan nyo ako, dali. Sige, papunta na kami. Rowena, mamaya na yan. Jungle na yan. May kalaban mga dito? Wait lang, nagja-jungle ako. Teka lang, ito na. Wait lang, ito na, wait. Laban, sobrang tigas naman itong tank na to. Ito na, mananalo na tayo. Yun, pasok na. Hala, pasok na tayo sa semifinal. Ang galing natin. Anak, ang galing mo maging leader.
Malayo ang mararating mo, nak. Ipagpatuloy mo lang yan. Sige, Nay. Pagpapatuloy ko. Ganito yun, Nay. Oras na mag-start ang game, pupunta ka doon sa mismong jungle nila. Kunin mo yon. Pero anak, may tank doon, tas may jungle, mamamatay ako. Okay lang yon. Pag namatay ka, makikipaglibing kami. Bunga nga mo, Rowena. Siyempre, magsusupport kami. O ikaw naman, ate. Kapag oras na nag-start na yung game, pumunta ka agad sa tori nila. Pag walang kalaban, sirain mo yung tori nila kahit walang minions. E di matik na mamamatay ako doon. E di good, para mabawasan ng mga papansin dito sa bahay. Ikaw naman, kuya, tay. Since kayo yung dalawang tank, at siya si inay, tank it. Hay! Grabe naman, mag-start na tayo. Go! Ako nang bahala sa mga minions. Sige na, sumugod na kayo. Asawa ko, may dalawa dito. Tara! Sige na, eto na. Sige na, ako nang bahala. Go! Anak, Rowena, balik ka sa tore. May mga minions, matatalo tayo. Sige, ako nang bahala sa tore. Tumingin kayo sa likod. Bakit ka nakatingin sa likod? Sabi mo tumingin sa likod. Alam mo, ang baba mo talaga. Sa bagay, mukha naman likod yung harap mo. Panalo! Yes! Panalo! Solid! Mahilig ako sa fruits, lalo't na't pag maasim, okay. Papaya, oh my God, ayaw ko nito. Number 10 yan, be. Hindi ko gusto talaga yung lasa nun. Okay, kakao, oh my God, gusto ko to. Pero hindi ko siya favorite. Ito kasi yung kabataan ko eh. Kapag kunwari, gutom kami ng kaibigan namin, ay be, kumukuha kami nito sa kapitbahay. So, number 4 natin siya. Apple. Okay, gusto ko siya. Number 5. Lalo na pag sinasawsaw sa asin. Go. Next, orange. Number 6. Sasawsaw ko lang din yan sa asin eh. Number 9, hindi ko pa siya natitikman sa pag fruits, pag juice lang. So, number 9 siya. Gusto ko matikman siya actual. Same nito. So, number 8 siya. Gusto ko sila matikman actual. Puro lang. Eto, natikman ko. Hindi ko gusto ang lasa niyan. Dapat number 9 nga to eh. Yung mga pinapakita dito. Guava! Ooh. Gusto ko nito. Gusto ko nito. Lalo na pag pumupunta kami ng bundok. Ito yung lagi naming pampalipas gutom. Itong guava na to. Kaso simula nung nakabitan ako ng brace, hindi na ako makakain ng matitigas. Eh, yung masarap dito, yung matigas, tapos isasawsaw mo sa suka or sa asin. So, number 3 ko siya. Ay, hindi ko to alam. Ano to? Ano to? Sili ba to? Ay, hindi ko to alam. Dapat number 8 to eh. No choice tayo, hindi ko yun alam. Ano to? Lychee? Okay. I decided na number 1 siya kasi masarap siya. Go. Yung iba hindi ko alam. Go. Ang dami nagtatanong kung paano ko ginagawa yung bagoong mangga ko. So, ituturo ko sa inyo. Bago ang lahat, ito yung mga ingredients. Mangga, sili, asukal, at saka bagoong isda na homemade. Balatan ko muna to. Kahit anong bagong isda ha, pwede dito. Go. Ayan, nabalatan ko na. Ang una nyong gagawin, ipil nyo lang ng ganito, oh. Yan. Ubusin nyo lang yan, ha. Ng ganito lang. Actually, pwede naman yung cut-cut. Pero, alam mo yung kinakat lang ng kutsilyo. Pwede naman yun. Pero mas feel ko yung ganito kasi nga, mas pumapasok yung bagoong salam sa mga loob-loob nito. Basta, tapusin ko ulit to. Ayan, tapos ko na. Ganyan magiging itsura niyan, oh. Para siyang noodles. Ayan. Malinis yung kamay ko, ha. Tapos, lalagyan mo na siya ng bagong isda. Ayan. Ang bango! Ayan, lagyan na natin. Wait lang. Isang ganito. Yan, isang ganyan. Tapos, kalahati. Ayan. Pag tatlong mangga kasi, isang ganito at kalahati. Pag 5 ganito, 3. Ganun lang. Tapos, lagyan natin siya ng asukal. Ayan. Isang kutsara lang, ha. Oh. Ay, hindi. 2 na natin. Ay, ganito na natin. Para matamis, medyo matamis siya. Tapos last, gupit-gupitan natin siya ng sili. Ayan. Kaya ako siya ginugupit para spicy talaga siya. Ayan, nagupit ko na. So, ito na yung pinaka-last na gagawin. Ayan. Ilak nyo masyado. Tapos, kalugin nyo. Na-excite ako. Tapos ganito na yung kakalabasan niya.
Oh my God, tikman na natin. Wow! Namiss ko to. Ang hirap kasing maghanap na ng hilaw na mangga dito sa Pilipinas. Sa Manila. Ang sarap! Hindi ako titigil hanggat hindi ko makuha yung mangga. Ah! Woo! Sasabihin ko pa lang. Oh my God, nakuha ko yung mangga. Pinaka-favorite ko to. Lalo na paghilaw. Tsaka hinog. Number 1 ko yan. Oh my God! Eto, katulad nga nung sabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakatikim nito actual. Sa juice lang. Kaya gusto ko makatikim nito na actual. Ngayon, number 9 ko talaga siya. Ayan. Ay, dragon fruit. Okay naman siya. Maganda. Kaso medyo mahal. So, number 5. Ayan. Next, guyabano. Oh my God. Alam nyo ba, nung kabataan ko, favorite ko talaga siya. Kasi free lang siya sa kapitbahay namin. Like, kunwari, yung kapitbahay nasa loob lang ng bahay. So, kinukuha namin siya. Gusto ko siya. Pero ngayon, hindi ko na gusto yung lasa niya eh. So, number 7 ko na lang siya. Pero kumakain pa rin ako nun. Ubas. Be, gusto ko to lalo't na pag sinasawsaw sa asin. Okay? Asin or kiamoy powder. Number 3 ko siya. Oh my God. Cherry, hindi ko talaga siya gusto, be. Para siyang lasang gamot na alam mo yon, may guhit, tapos may ganon. So, number 8 ko na lang siya. Ayan. Hindi ko to alam. Kamatis ba to? Hindi ko to alam. Pasensya na. Orange. Okay. Gusto ko rin to, kaso ayoko ng overripe. Taray! Joke lang. Mga overleft lang to. So, mga 6. Ayan. Watermelon. Favorite ko rin tong isawsaw sa asin. So, number 4. Ano kayo number 2 natin? Oh my God. Oh, sa Bicol, maraming tanim nito, lalo nung elementary ako. Ito po ay passion fruit. Orange po ang tawag namin dito nung kabataan namin. Kabataan ko. So, ito yung hindi almosalan, recess. Recess ko kasi 2 pesos to 3 pesos lang siya. Tapos isasawsaw namin siya sa asin. Bababada namin siya ng asin. Kaya number 2 ko siya. Kaya perfect talaga tong ratings ko ngayon. Ngayon, dun sa first video ko, may mga nagko-comment na yung guava daw is hindi daw siya guava, bayabas daw siya. Guys, ang English po ng bayabas is guava ha. Ayan. Wag mag-absent. Charis. Hi, college life, independent life. Konti na lang. Para sa pangarap. Ready ka na ba sa midterms? Huh? Ilan score mo? 10 over 15. Wow, 5 mistakes. Ilan score mo? 5 over 15. Wow, 5 correct! Appreciate small things. OMG, hi Kenji! Hi campus crush! Te, di ba crush mo yan nung high school? Ano nangyari? Baka pagod lang. Uy, penge. Guys, sino may lip tint? Sino pa may ointment? Sino daw may oint? Nagising nga na oras naman late ka! Tapos na ako mag-review. May subject na? O, kumain ka muna ng almusal bago ka umalis, ha? Mama, thank you very much! You know that I love chicken nuggets! Iya, yung bayad mo sa renta! I love Canton. Labat ang fresh niya pa rin tapos tayo tinitigyawat na. Wala to. Di ka ba na-stress sa college? Hindi, mag-share ka naman ng Sige secret. na nga, gumagamit ako ng Garnier Anti-Acne Serum. This serum helped me a lot on my acne breakouts, lalo na't napupuyat tayo for exam. May vitamin C, salicylic acid, niacinamide, and HA siya to reduce our acne and acne marks. Kaya no acne can stop me from getting my degree. Te, hindi acne yung magsastop sa'yo, kundi yung thesis. Here you go, Jackson. What's this for? It's money for the book fair. Emma was telling me it was this week. Oh, so you're giving us more money? What do you mean more money? Mom gave us both money for the book fair yesterday. She did? Oy guys, truth or dare? Sino gusto sumali? Oy, ako. Ako din. Ay, go, sali ako dyan. Oy, ako din, pasali. Oy, ako din. Oy, Tristan, dito ka na umupo. Excuse me. Pwede makiupo? O sige, ako na mag-iikot ha. Shots, kinakabahan ako. Uy, hinay lang ha. Yun, si Victoria. Ano na V, truth or dare? Sige, truth na lang akin. Uy, wag kayo masyado seryoso ha. Totoo ba na hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo?
Uy, grabe ka naman, Queenie. Hala, akala ko ba bawal magseryoso? Uy, guys, iba na lang. Uy, Insensitive niyo naman. Oy, V, wag mo na lang sagutin. Oo, totoo, mahal ko pa rin. O, di ba? Sabi sa inyo eh. Okay, next. Guys, ayusin nyo naman. Ay, kung nga yung nagsiseryoso dyan eh. Ayun, si Tristan. Ano kaya? O ano, truth or dare? Dare na lang, katakot kayo mag-truth eh. Okay, sige, simple lang naman to. I dare you to kiss someone you like. Oh my gosh, who will it be? Si Brenda or si Margot? Seryoso ba kayo? Oo, seryoso kami. Bilis na, ang tagal mo naman pumili. Hala, si Jason. Ay, hindi baka friends lang. May friendly kiss ba mga lalaki, be? Guys, sige, CR mo na ako. Hala, si Brenda, saan ka? Hala, lagot kayo. Oh, gamitin mo na. Anong ginagawa mo dito? Alam mo, matagal na naming alam yun. Ano? Matagal niyo nang alam? Matagal na. Ikaw kasi tatanga-tanga ka eh. O ano gagawin ko ngayon? O edi mag-move on o try mo to. O ano to? Ay nako be, that's Suka app. It's a social app for making friends. Ay, ayoko na be. Pagod na ako magmahal. Ay nako te, the best yung app na yan. Makakamit ka pa ng mga foreigners. Ang bibilis pa mag-reply. Uy, ang sweet mo naman. Natouch tuloy ako. Hoy Margot, ikaw na lang kaya i-date ko. Gaga ka, di tayo talo. Kids! What's up? Yes, Dad? You guys really like these vitamin gummies now, don't you? Yeah, I do. They're yummy. Which one of you switched them? It wasn't me. I don't know. I guess I'll just have to check the camera.